Episode 2, Season 10 nang dumulog sa ating programa si Ginang Lynn ng Paumbong Bulacan upang maibalik sa kanya ang 4 na menor de edad na mga anak. Matapos itong kunin ng kapulisan dahil sa pagkakalakip sa kapatid ni Aling Lynn na si Joanna kaugnay di umano sa kasong qualified trafficking. Agad na nagbigay ng direktiba ang ating hepe kay Attorney Russell Respicio, OIC ng Pau Malolos City Downtown Bulacan District upang agad matulungan si Aling Lynn na makuha na ang kanyang anak. Sobrang sakit po. Yung pakiramdam na kahit buhay ka pa, para ka nang pinatay sa sakit. Yung halos hindi ka na po makatulog, wala ka nang maramdaman, manhid na po yung buong katawan mo sa sakit. Kasi hindi ko po akalaing mangyayari sa amin yung ganun, na bigla-bigla ilalayo sila sa akin na walang paliwanag na ganun ang nangyari. Kaya masakit po talaga kung sa sakit. Nagbakasakali si Aling Lynn na mag-message sa FB page ni Chief Acosta at hindi nga siya nabigo. Ano po kasi, nung time po na yun, halos blanco na po talaga ako. Halos hindi ko na alam kung kanino ako lalapit kasi po pag sa ibang tao kung magtatanong, wala po silang isasagot kundi pang hahamak pa, kundi pang ano pa. Kaya po naanuhan ko yung i-search yung account niya. Tapos yun nga po nakuha ko yung mismong FB live. Nakita ko po doon, kaya doon po ako nag-comment. Naglakas loob po ako na mag-comments. Kaya sabi ko po kay Lord, sumagot man at hindi, Diyos na bahala. Tapos yun nga po, nagulat po ako kasi nagkaroon ng hearing ng December 9. Nakita ko po may message request. Hindi ko agad siya napansin. Bale, nung makita ko po yung message request, 11 na po ng December. Kaya po sabi ko, bahala na, sasagot ako kung totoo to o hindi. Sumagot po ako. Nagtiwala po talaga ako. First time po ako natawagan sa #pala at kinagagala ko po na makatulong po ako sa opisina at sa mga kliyente po natin na nangangailangan. Mabilis din po kasing coordination po ng office natin na may nangangailangan ng tulong from Paumbong. So syempre agaran po tayong tumugon doon at si ma'am naman agad din pumunta sa office. Kaya nga po nung sinabi niya, pumunta ako agad. Talaga po pumunta po kaagad ako kay Attorney Respicio nung time na yun. Kahit walang hilamos, kahit walang ano. Sa totoo lang sir, kada kita namin, lagi siyang umiyak po. Talagang minsan tatalikod na lang kami ng DSWD na lagi siyang umiyak. Tapos pag darating naman yung bata sa court, ilang minuto lang, magbababay na naman, iiyak na naman. Ilang araw po kami gano'n, ilang linggo kami gano'n. Hanggang sa ngayon, at least finally, ay tapos na. Makakasama na niya yung 4 na anak niya. At nitong araw nga ng Biyernes, Pebrero 20 ng taong kasalukuyan, ay tuluyan ng natuldukan ang pangungulila ng ina sa kanyang mga anak. Sa direktiba at pangako ni Chief Acosta ay sinamahan ng PALA team si Aling Lynn upang sunduin ang mga bata sa pangangalaga ng DSWD. Halos mag-4 na buwan din po magmula ng October 30 nung kinuha sila sa akin. Kaya po ngayon talagang tuwan-tuwa po ako, maibabalik na sa akin yung mga anak ko. Sabi ko sa inyo matatapos din. Umuwi na kayo. Hindi na tayo, lapos-tapos na ako. Tapos na lahat. Hirap din natapos. Hindi na kayo. Hindi na tayo matatakot matapos yung oras. Uwi na kayo. Ito na tayo, uwi na tayo. Nasaan na lahat na. Hindi na tayo matatakot sa oras. Hindi na kayo maiiwan dito. Sabi ko sa'yo, susunduin na kita eh. Hindi ka na malulungkot, di ba? Nakakatabi na ako. Dati, pag pupunta ko, natatakot tayo, baka dumating na yung oras. Ngayon, wala na tayong oras. Uwi ka na. Sobrang saya po. Halos hindi ko po maipaliwanag kasi napakadami pong hirap nung nawala sila sa akin. Tas ngayon po eto na, makukuha ko na sila. Kaya sobra po, halos hindi na po nakatulog. Halos nainip nga po ako sa araw kasi sa tagal po, hindi ko akalain na mangyayari na po, may babalik na po sila sa akin.
Kaya po sobrang saya ko po talaga. Kay Attorney Acosta po na agad-agad tumugon sa simpleng message ko. Maraming salamat po. Kasi natupad na po yung halos gabi-gabing pinagdadasal ko na maibalik sa akin yung mga anak ko. Maraming salamat po. Lagi ko pong sinasabi sa Public Attorney's Office, walang katumbas na it's the sense of fulfillment na nabibigay namin sa kliyente. O nagiging emotional lang. Makita ko lang na matulungan sila, okay na kami. And hindi naman yung gusto ni Chief sa amin, makatulong sa ibang tao. Wala, naging emotional. Alam ko kasi hirap, di ba? Araw-araw. Sabado, Linggo, tinatawagan kami. Dati pag pumupunta kami dito, halos gusto ko po huminto na yung oras kasi 3 hours, 2 hours lang po pag pinadadalo kami. Pagkatapos po nun, wala na. Halos nakikita ko umiiyak sila. Halos ayoko na pong iwan. Tapos ngayon po, eto na. Hindi ko sila iiwan. Kaya sobrang saya. Opo. Ayuwi ko na sila. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Attorney kasi isa po siya sa naging daan para makuha ko yung mga anak ko. Na kinulit din po niya si Piskal. Happy anniversary. Alam ko po, bata pa lang ako, nasa PAO na po kayo. At ngayong magda 9 years na po ako sa PAO, patuloy po natin ihikayat ang serbisyong publiko. At maraming salamat po sa mga natutulungan ninyo, lalo na sa kababayan natin sa Bulacan. At ngayon po sa Paumbong ay minatulungan po tayo. Magpapasalamat din po ako sa #pala. Sa #pala tawag po kasi isa ako sa natawagan on time at naibahagi po sa akin. Naibahagi ko po kung ano yung pinagdadaanan ko. Natulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Pagkatapos masundo sa araw ding iyon, ay personal na nagtungo ang mag-anak sa live program ng #pala upang makapagpasalamat kay Chief Acosta. Sobra po akong nagpapasalamat kasi kung hindi po dahil sa tulong nyo at sa tulong ni Attorney, baka po hindi ko pa nabawi agad yung mga anak ko. Kasi halos wala po talaga akong malapitan na iba. Kaya naglakas loob po talaga akong mag-message sa inyo at kaagad-agad po tinugunan ninyo yung kahilingan ko. Kaya eto po ngayon, sobrang nagpapasalamat po ako na ibalik sa akin. Salamat din po at nagtiwala kayo sa amin at sumubaybay kayo sa aming programa para maabot namin kayo. Malaking bagay po, nag-aalala po ako sa kanila, bagaman nasa DSWD sila. Iba po yung nanay ang kasama sa gabi at araw ng mga batang paslit na ito. Bayan lumuluhas sa saya, tindi ng hamog ng ligaya, tagumpay ang misyon ng masa, naghari batas at hustisya. Naghari batas at hustisya. Para sa #PalaNews, ako si Gerald Ranyes, Persida Acosta, Hustisya para sa masa, katarungan, laban sa kahirapan.